Nakatayo si Dana Gutierrez sa gilid ng conference room table. Nakatutok ang mga mata sa projection na kumikislap ng mga pulang numero at galit na hashtag. Negative. Negative engagement is up by 60%. Sabi ng PR head. Halatang seryoso. Someone leaked the old prototype photos at lumalabas na yan ang ginamit mo sa campaign. Mabilis niya itong nilingon. Old prototypes. Hindi yan ang materials na inaprobahan ko. Hindi ako Naputol ang boses niya. Tila nahulog ang hininga sa pagitan ng lalamunan at puso. Sa tabi ng screen, tumikhim si Clarice Montenegro. Naka-cross arms at nakangising aso. Well, your name was on the email thread, Dana. Baka honest mistake lang. Hindi ako ang nag-send nun. Mariing sagot ni Dana. Bakas ang pagtitimpi. Tumingin siya kay Ramil. Nakaupo sa dulo ng mesa. Malamig ang tingin na para bang estranghero. Ramil, tell them. Alam mo hindi ako ang gagawa ng ganito. Hindi ito sumagot. At nag-iwas ng tingin. What are you trying to say? Na sinadya ko to? For what? Para sirain ang sarili kong pangalan? Ang pathetic ng dahilan. Marahas siyang napabuga ng hangin. Pero habang humahaba ang katahimikan, mas lalo niyang nararamdaman hindi ito honest mistake. Sinadya nila ito at pinagkaisahan siya. Pagkasara ng pintuan ng conference room, halos sunod-sunod ang yabag ni Dana papasok sa opisina ni Ramil. Hindi siya kumatok. Si Ramil tahimik na naglalagay ng whiskey sa baso. Parang walang nangyaring gulo. Tell me the truth. Ani Dana. Nilalabanan ng panginginig ng boses. Wala akong inaprobahang prototype na ganon. Hindi ako nagpadala ng kahit anong campaign file. Relax, Dana. Sagot ni Ramil hindi man lang tumingin sa kanya. The PR's team's handling it. Mawawala din yan. Don't gaslight me. Humigpit ang pagkakakapit niya sa armrest na upuan sa tapat niya. Someone did it. Tiningnan siya ni Ramil. Walang guilt, walang takot. What are you trying to say? Na kami ang gumawa? Stop your delusion. This is not all about you. Tahimik si Dana. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin kung totoo ba ang kutob niya. Pero ang utak niya'y naglalaban-laban. Suspetsa at pagtanggi. Duda at damdamin. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Ramil na parang wala lang nangyari, isa lang ang malinaw. May alam ito. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Galing meeting si Dana sa isang potential investor nang biglang magkaaberya ang sasakyan niya. Kaya nagpasundo na lamang siya sa driver gamit ang SUV ni Ramil. Pag-upo niya sa likod, naamoy niya agad ang ibang pabango. Hindi mabaho, hindi malaswa, pero ibang-iba. Sweet, fruity at pamilyar. Ngunit pagtingin niya sa upuan sa harap, may nakasingit sa gilid ng seat cover. Isang maliit na compact mirror. Rose gold ang gilid. May initial na C sa takip. May lipstick pa sa loob. Coral shade na hindi kailanman isinusuot ni Dana. Napahugot ng malalim na hininga si Dana. Pagdating niya sa kondo, bumungad sa kanya si Ramil. Naka-joggers, may hawak na phone. Mukhang hindi na siya inaasahan. Oh, akala ko late ka uuwi. Ni hindi man lang siya sinalubong ng yakap at halik kaya lalo siyang nabadtrip. May naiwan sa kotse mo. Mahina niyang sabi habang inilalapag ang compact mirror sa countertop. Hindi akin yan. Tumigil si Ramil. Saglit. Ngunit sapat ang katahimikan para itulak ang puso ni Dana sa pagitan ng pagkabingi at pagkapundi. Baka kay Clarice. Sumasabay siya minsan. Really? O baka naman may ginagawa kang kalokohan? Ano ba, Dana? Paranoid ka na naman. Wala ka ba tiwala sa akin? Hindi alam ni Dana ang isasagot.
Subukan mo lang talagang magloko. Ani yan ang may pagbabanta sa tinig. Late nights, missed calls, palusot na may emergency meeting. Lahat ng yon, sinikap niyang intindihin. Kahit mahirap, kahit puro pagkadismaya ang natatanggap niya. Pero isang gabi, hindi na siya makapikit. 2:47 a.m., nag-blink ang screen ng kanyang laptop. May lumitaw na notification at isang video. Nanlalamig ang kanyang daliri habang nagkiklik. Tumambad sa kanya ang loob ng isang hotel room. Kita sa video sina Clarice at Ramil. Nanlamig ang katawan ni Dana, umiinit ang kanyang batok sa galit. Pinatay niya agad ang laptop. Kinabukasan, agad niyang nilapitan si Clarice na noon ay tahimik na nagkakape sa pantry. Kinandado niya yun at hinarap ang babae. How could you? Sumbat niya. Tinaasan siya nito ng kilay. That was a great night with him. Mapanoksong saad nito. Bigla na lang umangat ang kamay ni Dana at dumapos sa pisngi ng babae. Malandi ka! Sigaw niya at hinatak ang buhok nito. Dana, stop! Ano ba? Hindi ko kasalanan na mas magaling ako sa kama kaysa sayo. Hindi ko kasalanan ng mahalin ng boyfriend mo. Nagpupumiglas ang babae pero hindi ito nakaganti sa kanya. Dahil inakit mo siya. Malakas niyang tinulak si Clarice dahilan para mapaatras to. Ano to? May hidden agenda ka? Matagal mo nang gusto kaming sirain, ganun ba? Ganun ba yun? Kala ko ba kaibigan kita? You were never my friend and never will be. Dahil hindi mo naman ako tinuturing na kaibigan mo. Ni hindi mo nga mabigyan ng panahon si Ramil. So, we found solace with each other. Dahil hindi mo siya deserve. Huwag kang magtaka kung pipiliin niya ako over you. Isa pa ulit na sampal mula kay Dana. Makikita mo. Dana Gutierrez! Sigaw nito at tumalikod at lumabas ng pantry. Mula sa loob ng building, nakita ni Dana si Ramil. Nakatayo ito sa labas na may hawak na bouquet. Manhid ang damdamin niya. Ayaw niyang umasa at mas mabuting pakawalan na lang ang sarili. Ginugol niya ang oras sa opisina. Ni hindi niya nakita ang anino ng dalawa. Pagka-uwi, binitbit niya ang pagod papunta sa couch. Nag-scroll sa phone habang pinipilit ngumiti. Tapos nakita niya isang IG story, account ni Clarice, fine dining restaurant, candlelit table, at nandun ang parehong bouquet. Thank you for tonight, R. Ang caption, may pa-heart pa. Hindi nagsalita si Dana. Hindi siya umiyak, hindi siya nag-react. Tahimik lang ang mukha niya habang hawak ang phone, nakatitig sa screen. Kinabukasan, tahimik na nagkakape si Dana habang binubuksan ang phone. Isang ordinaryong umaga na gusto lang niyang mabuhay ng normal kahit saglit. Pero hindi pa man umaabot sa unang higop ng kape, may sunod-sunod ng notification ng sumalubong. Mentions, tags, DMs. Agad niyang binuksan ang notification at doon parang bomba. Sumambulat sa kanyang trending post mula sa isang anonymous beauty gossip account. Before she was a beauty boss, she was the ugly duckling. Hashtag, glow up or cover up. Hashtag, Dana exposed. Sinundan ito ng lumang larawan niya. High school days, awkward smile, acne-ridden skin, glasses, braces, private pictures, pictures na alam niyang nasa lumang hard drive lang nila ni Ramil. Binasa niya ang comments kahit alam niya hindi na dapat. Ang kapal pala na mukha neto, no? Kung ako may tsurang ganyan, tatahimik na lang ako. Sana all may pangsalamat, Dok, para gumanda. Fake ang success pag fake ang mukha. Mas maganda pa si Clarice dyan eh. Boycott na natin yung mga products. Tumigil ang mundo ni Dana, hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Pero may gumuguhit na sakit sa pagitan ng sikmura at dibdib. Matalim, mabagal at paulit-ulit. At sa gitna ng katahimikan ng kondo, narinig niya ang sariling bumulong. You're really playing your game, Montenegro. Sa loob ng conference room, malamig ang aircon pero mas malamig ang tingin ni Dana. Habang pinagmamasdan si Clarice na nakaupo sa dulo ng mesa. Naka-cross legs,
may hawak pang iced latte na para bang walang namumuong gera. Ang buong team ay tahimik. Ramdam ang tensyon sa PowerPoint presentation. Nakapos ang campaign report. Pero wala na itong saysay. Ang meeting ay wala na sa agenda. May gusto ka bang sabihin, Dana? Tanong ni Clarice, pag-casual. Pero matalim ang mga mata. Tumayo si Dana. Diretso siyang tumingin kay Clarice, walang ngiti at walang takot. I didn't know you were this low, Clarice. Ginagamit mo yung lumang pictures ko para lang sirain ako. Agawin yung boyfriend ko. Tanga naman ang paraan. Masyadong cliche, hindi nakaka-excite. Tumiklop siya ng braso. Wala na ba iba? Napangiti si Clarice, marahan pero may lason. Wow, defensive much? Naglabasan lang ang real you, sumakit agad ang ego mo. Umiling ito pagkatapos sumimsim ng kape. Aren't you supposed to be empowered? Or does your confidence only work when you're filtered and flawless? Lumapit siya sa dulo ng mesa, tumukod ang 2 kamay sa ibabaw. Hindi ako flawless, Clarice. I work for every damn inch of this face, this name, this company. Ang problema kasi sa'yo, you think power is about tearing people down. But darling, you're still beneath me. Tumatanggap ka ng leftover. Napatingin si Clarice at natigilan. Tila natuyuan ang hangin ng silid. Tahimik. Lahat ng staff nakayuko at nagkukunwaring abala sa laptops. Pero ramdam ang tensyong bumabalot sa bawat sulok ng kwarto. Si Clarice bagamat nakangiti pa rin halatang napikon. Parang suntok na hindi dumaan sa balat kundi diretsyong tumama sa ego. Let this be a reminder to everyone in this room. Tumingin siya sa paligid isa-isa, walang takot. I built this brand with grit, not filters. At kung akala na iba na yung nakaraan ko makakasira sa kinabukasan ko, then watch me prove you wrong. Every single day. Walang nagimbita ng palakpakan, pero ramdam ang bigat ng kanyang presensya habang kinukuha niya ang iPad mula sa mesa. Tumalikod siya at humakbang ng diretsyo at ang stilettos na tumatama sa sahig, parang metronome ng banta. At tuluyan na siyang naglakad palabas, matikas, tahimik. Pero sa likod ng mga mata niya, isang digmaan ang binuo. Nasa executive lounge si Dana. Tahimik na nagbabasa ng report, nang biglang bumukas ang pinto, malakas, walang katok. Galit na lumapit sa kanya si Ramil. Naka-black suit ito, pero ang tikas ay natabunan ng tensyon sa muka. Ano na naman tong ginagawa mo, Dana? Bungad nito, matalim ang boses. Pinahiya mo si Clarice sa harap ng buong team? Hindi siya sumagot. Maingat niya isinara ang folder sa mesa. Saka siya kalmadong tumingin sa lalaki. Nagkataon lang. Nasa harap siya ng buong team habang sinasabi kong hindi ako tanga. Lalong tumigas ang panga ni Ramil. You're pushing this too far. Clarice is a part of this company. If you keep stirring trouble, Dana, mawawalan ka ng posisyon dito. Interesting. Pinili mo na talaga siya. Over me. Over everything we built. Lumapit siya ng bahagya. Sapat lang para maramdaman ni Ramil na hindi siya natitinag. Try it, Ramil. Let's see what happens when Dana Gutierrez walks away from a company she created. And by the way, ang baboy ng scandal niyo? Nakakasuka? Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Minahal mo ba talaga ako? O lahat lang yun, parte lang ng plano niyo? Makahulugan siyang tinignan ng lalaki. Dito niya napagtanto ang lahat. And that's it. At iniwan niya ito sa gitna ng lounge. Kinabukasan 10:00 ng umaga, nasa boardroom ang buong core team ng kumpanya. Tahimik, maaliwalas ang ilaw pero mabigat ang atmosfera. Pumasok si Dana Gutierrez na tila hindi man lang naapektuhan sa mga nangyayari. Naka-neutral suit siya, slick ang ayos at may dalang dokumento. Umupo siya sa dulo ng lamesa. Nasa harapan niya, si Ramil at Clarice. Let's make this quick. Effective immediately, I am withdrawing from the company. I'm cashing out my shares, liquidating my assets, and reclaiming the projects I develop independently under my name.
Tila natahimik ang buong boardroom. Nagkatinginan ng mga direktor, si Ramil ay halatang hindi makapaniwala. You're overreacting. Mariing tugon nito. You're acting like a child just because. Just because alam ko ang panloloko nyo. Oh my God, I'm so sorry for exposing you Putol ni Dana. Walang pakiusap sa tono, tumatawa pa. But that's not the point. I built this brand from the ground up. And I can build another, better, stronger. Thanks for the experience. You made me a wiser person. May iniabot ang legal counsel kay Clarice, isang signed agreement. Ililista ang pagmamay-ari ni Dana sa ilang key product lines at marketing concepts. These were my ideas and I filed the IP myself 2 years ago. And now I'm taking them with me. Tinignan siya ni Ramil. Tila nag-aalinlangan pa ring bitawan siya. Dana, you're throwing everything away. No, I'm taking everything that's mine. Tumayo siya at iniwan ang folder sa lamesa. Legal? Final? Walang room for debate. Sa huling sandali bago lumabas, nilingon niya si Clarice na hindi makatingin sa kanya. You wanted me gone, right? Eto na. Hindi ka na mahihirapang kalad ka rin ako palabas. Pwede na kayong maglaplapan sa harapan nila. Ngumisi siya at tumingin kay Clarice. Galingan mo pa sa kama, Clarice, ha? Para hindi kayo pagpalit sa iba. Enjoy my leftovers, doggy. Kumindat pa siya bago tuluyang lisanin ang silid. Napasinghap ng hangin si Dana nang makarating sa lobby. Oh, come on, that was satisfying. Aniya sa sarili. Goodbye, RMC. Goodbye, bitches. Sa pagkakataong yun, mas daig pa niyang nanalo sa loto. Kung dati nahihirapan siyang mag-solo trip sa negosyo dahil sa guilt na pumipigil sa kanya, ngayon sila na mismo ang gumawa ng paraan para umalis. Mababang ilaw. Mahinang tumutugtog ang jazz sa background. Mag-isang nakaupo si Dana sa dulong bahagi ng bar, may kalahating laman na baso ng whiskey sa tabi ng kanyang telepono. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang tingin ay maayos. Ngunit ang kanyang katahimikan mas malakas kesa sa ingay ng paligid ng silid. Ilang araw na siyang ganito, parehong bar, parehong pwesto. May lalaking tumabi sa kanya. Hindi pilit, hindi rin bastos. You're alone. Anito, tinitignan ang hawak niyang baso. Lasing ka ba o heartbroken? Neither. Tipid niyang sagot. So, are you just quiet by nature? Or does the world not deserve your words tonight? That depends. On? Who's asking? Sagot niya. Walang ekspresyon pero may latay ang tono. Simon. Brand strategist, investor. Curious observer of mysterious women drinking alone. Tinignan lang ni Dana ang kamay ng lalaki. Walang galaw, walang kilos. Mahina siya nagsalita. Dana. Not mysterious, just done talking. Mahinang natawa si Simon. Then maybe I'll just sit here, quietly para hindi kita maistorbo. Tumagal ang katahimikan. 2 baso ang dumaan. Pero hindi sumobra sa usapan. Si Simon nakasandal pa rin sa upuan, pinagmamasdan siya sa gilid ng mata. Si Dana? Panaka-nakang tinititigan ng yelo sa loob ng baso. Parang may binubuong plano kahit sa katahimikan. So, if you're not broken-hearted or drunk, anong tawag sa ganyan? Controlled rage? Corporate exile? Tumingin siya sa lalaki. Quiet rebuild. Sounds dramatic. Sagot ni Simon at umorder pa ng isang bourbon. Are you the type who burns things down before building something better? No, I let them burn themselves. Noted. Remind me to never cross you. Smart move. Aniya sabay lagok sa inumin. Humagalpak ng tawa si Simon. You always this warm? Tanong ng lalaki at nakangiti. O ako lang talagang maswerte? I'm being polite.
You should see me when I'm done pretending. Tumigil si Simon. Tinapik ang braso. Humarap siya ng buo sa babae. Mas seryoso ang mukha ng lalaki ngayon. Fair enough. One last question. Bago kita hayaang mag-isa. Ulit. Hypothetical lang. Go on. If you had the chance to start over, new name, new empire, would you take it? Hindi siya sumagot agad. Tumigil siya na ilang sandali bago tumitig sa lalaki. Parang sinusukat kung dapat ba itong sagutin ang totoo. I wouldn't start over. I'd start louder. Napatahimik si Simon matapos marinig ang salitang yon at bahagyang tumango. You built something great. Sabi ni Simon dahan-dahan. And lost it. Didn't you? Hindi umimik si Dana. Tumingin siya sa harap. Parang sinasampal siya ng alaala. Yung mga boardroom meetings na may halong halik, mga strategizing habang mag-holding hands, hanggang sa mga tawan na unti-unting naging distansya at sa huli pagtataksil. People like to think betrayal is dramatic, but most of the time it's quiet. Parang unti-unting nilalastas ang ugat habang umingiti sila sa harap mo. Napatigil si Simon. That's rough. But you're still standing. I don't stand. I hunt. Hindi mapigilan ni Simon ang mapangiti. Umabot ito sa bulsa at kinuha ang isang matte black business card. Simple lang ang nakasulat. Simon Villarreal, brand architect. Ipinatong ito sa harap ni Dana. In case you ever feel like hunting with company? Tinitigan lang yun ni Dana. Halata sa mukha niya ang pag-aalangan. I don't do partnerships again. Sorry. Then don't call it like that. Call it an alliance, one built on the same thing you're drinking right now. Fire, sharpness, and a slow burn. Tumalikod dito at hindi na naghintay ng sagot. Pinanood ni Dana ang pag-alis nito ng tahimik. Tapos dahan-dahan siyang umiti. Hindi ngiti ng tuwa, hindi rin ngiti ng pag-ibig. Ngiti ng isang babaeng muling nabuhay. Madilim ang loob ng storage facility nang dumating si Dana. Tahimik, walang ibang ingay kundi ang konting kaluskos ng sapatos niya sa sementong sahig. Iniangat niya ang rolling gate ng unit number 38, ang huling pinto ang iniwang nakasara mula sa dati niyang mundo. Lumutang ang mga alikabok sa hangin. Sumasayaw sa mahinang ilaw sa taas. Naroon lahat ng mga pinaghirapan niya. Lahat ng kanyang what could have been. Lumapit siya sa isang drawer, binuksan ito at kinuha ang sketchpad. Doon pa rin ang lumang logo na siya mismo ang nagdraft. Ang tagline, Beauty that fights back. Tinanggal niya ang takip na isang storage bin. Inilabas sa mga vial. Isang test formulation ng anti-aging serum na hindi naaprubahan. Too risky, sabi noon ng investors. Too bold. Huminga siya ng malalim. Ang bango ng lavender at caffeine extract hindi pa rin nawawala. Pumikit siya, pagkatapos binuksan ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas matalas. They buried me with my own ideas. But they forgot I planned things. Maagang gumising si Dana, nakasuot siya ng lab coat, nakatali ang buhok, halos walang makeup. Ibang Dana ito sa kilala ng publiko. Sa harap niya, isang hilera ng glass vials, mixers, organic oils, at precision scales. Kumakapit pa sa hangin ng amoy ng caffeine oil, rosehip, at ginseng. Maingat, dinidikdik niya ang freeze-dried chamomile petals sa mortar. Habang nasa other hand ang tablet, nakatutok sa timer ng formulation process. Tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya agad pinansin. Pero sunod-sunod ang notification mula sa social media. Napakunot ang noo niya kaya lumapit siya sa screen. Hashtag, ugly inside and out. Hashtag, Clarice was the victim. May bagong post na kumalat.
Isang slideshow ng lumang picture ni Dana nung awkward teenager pa lang siya. Braces, acne, unstyled hair, at may caption na, "This is the face that stole Ramil from Clarice." Kaya pala insecure. Now she's trying to stay relevant with her brand. LOL. May kasamang blind item style thread pa. Sources say na nilandi ni Dana si Ramil kahit alam niyang may gusto si Clarice kay Ramil noon. Hindi siya pinili. Inagaw niya. Tumigil ang kamay ni Dana, tumitig lang siya sa screen. Tahimik, walang reaksyon, pero nanigas ang panga niya. Pinatay niya ang cellphone. Pinulot niya ang basong may green serum at tinapon sa sink. Tumalsik ang likido. Sa bawat patak ng serum sa lababo, parang may kasabay ding tumutulo ang init ng galit sa dibdib niya. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nabibigla. Sanay na siya. Ngunit hindi yun nangangahulugan na hahayaan niya ito. That's the thing about dirt. Bulong niya habang pinupunasan ng lamesa. You throw it when it's useless. Pinunasan niya ang kamay. Pagkatapos nagbukas ng bagong pahina sa kanyang notebook. Tinignan ang ingredients. Let's see how well they can handle a product built by a woman they can't bury. Aniya habang bumabalik sa isip niya ang simula nilang tatlo. Masikip ang opisina, 2 mesa lang, shared whiteboard at lumang coffee maker sa gilid. Nasa loob si Dana. Nakaupo sa sahig, tinatapos ang pitch deck nila. Habang ang projector nakapose sa slide na may pangalan nilang brand 3. Dana, Ramil, Clarice. Pumasok si Ramil, may hawak na 2 cup ng 3-in-1. Para sa future CEO. Anito at inabot kay Dana. Si Clarice ang CEO. Sagot ni Dana at hindi tumitingin. She's the one with the connections. Ikaw ang COO. Ako lang ang utak na hindi binibigyan ng title. Napangiti si Ramil. Umupo sa tabi niya. Alam mo, ikaw ang nagpapagalaw na lahat ng to, di ba? Hindi sumagot si Dana. Humigop lang siya ng kape. Hindi mo naman kailangan palagi magtago. Dagdag pa ni Ramil. You don't have to shrink para magkasya sa litang tingin ng ibang tao sa'yo. Napatigil si Dana. Hindi siya sanay sa ganitong tono mula kay Ramil. Ikaw lang ako makausap sa akin ng ganito. Kasi ako lang ang nakakita sa'yo ng buo. Sagot ni Ramil at diretso sa mata niya. Mabilis. Bigla na lang naging gabi-gabi ang pag-uusap nila. Late night brainstorming, shared rides home, accidental touches na hindi naging aksidente. At isang araw tinanong siya ni Clarice. Napapansin ko kayong dalawa ni Ramil, may dapat ba ako malaman? Ngumiti lang si Dana noon. May something. Oh, really? Ang cheap naman ni Ramil for you. Kung magiging kayo, pareho kayong cheap. Find another one. Hindi niya sinulot. Hindi siya nang agaw. Hindi niya alam na may gusto si Clarice kay Ramil. Hindi nagpakita ng motibo ang best friend niya. At siya naman talaga ang niligawan ni Ramil. Pero ang kwento, mas masarap kapag may kontrabida. At si Dana, matagal nang nakasanayang ipinta bilang masama. Kung alam ko lang, wala sanang past na uungkatin ng mga tao, but somehow, it teaches me a lesson. Sayang lang yung 5 years na investment ko sa lalaking yun. Magsama silang dalawa. Inis niyang saad at muling tinapon sa sink ang bagong mix na serum. Pareho silang mangga. Mangga gamit. Ang langit ay kulay amber. Sa gitna ng syudad na hindi tumitigil ang ingay, tila nahawi ang oras sa lugar na yon. Maluwag, tahimik, at may tanawin ng mga gusaling nilililiman ng liwanag ng dapit hapon. Nakaharap si Dana sa isang mesang gawa sa itim na marmol. May iisang tumbler ng tubig sa tabi ng tablet niya. Pumasok si Simon. Nakasuit pero walang tie. Dala ang lakas ng isang lalaking sanay sa negotiation tables. So you showed up? Ani Simon. I always do. Alam mo na siguro lahat. Yung issue, yung paninira, and the new product na ilalunch ni na Clarice. I know enough. But I care more about what you're building next.
Tumigil si Dana sa kadahan-dahang inilapag sa harap ng lalaki ang ilang sketches at product briefs. Minimalist, fierce, walang bahid ng old brand nila. Aurelia, meaning? Derived from aureate, golden, brilliant, but also from aura. Hindi ka lang maganda, you own the room. You command it. It's not skincare, it's skin power. Sumandal si Simon at humanga. Ambitious. Dangerous, very you. I want full control. Formula, packaging, tone. I'm not here to sell dreams. I'm here to sell resilience. And you want me to fund this storm? No, I want you to join the aftermath. Tumawa si Simon. You don't pitch like most people? Because I don't build like most people. Sagot ni Dana. Tahimik silang dalawa. Ang hangin ay tila may dalang amoy ng pagkakasa ng isang bagong digmaan. Okay. Let's break the rules together. Inabot ni Simon ang kamay niya. Tinitigan ito ni Dana ng ilang sandali pagkatapos ay tinanggap. Game on! Ang ilaw sa city skyline ay kumikislap sa salamin ng conference room. Tila mga matang nakamasid sa bagong imperyo na pilit tinatayo. Sa gitna ng mahabang mesa, nakalatag ang mga papel. Mood boards, ingredient list, competitor analysis, mock-up packaging at handwritten notes ni Dana. Nakatak ang buhok niya sa likod ng tenga. Ang mga manggas ay nakataas. Matalas ang mga mata. Katapat niya si Simon. Kalmado at nagkukwenta. Pinapanood siya habang tumatakbo sa harap ng digital whiteboard. This isn't your average clean girl aesthetic. We don't whisper. We dominate. No soft use. No apologetic captions. Ani Dana habang pinapakita ang brand peg. Lumipat siya sa kabilang slide. Mga larawan ng apoy. Metalikong tono. Mandirigmang babaeng nakasuot ng baluti. We launch with a serum line. 3 products lang. No fluff. All efficacy. What's the story? Lumapit si Simon. Radiance from pressure. Beauty that endured damage. I want women to feel like scars are medals. Tahimik si Simon ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumango. We build the face of the fighter. Nagsimula itong magsulat sa tablet. Mga timeline, mga pangalan ng mamumuhunan, anggulo ng PR. We position this as a rebellion brand. I'll handle the media buy-in and digital campaign strategies. But you? You are the brand. No filters, no erasing the past. You sell the truth. Ngumiti si Dana, matalim at sigurado. I'll give them something real to talk about. Umiling si Simon at natuwa. Are you prepared for backlash? People will say, this is your pity party. Then let them come. I'll send them home wearing my brand. At ganun din, isinilang si Aurelia. Hindi mula sa kawalang kabuluhan, kundi mula sa paghihigante na nakasuot ng pangitain. Tahimik sa loob ng lab, maliban sa mahinang ugong ng mga computer unit. Nakaupo si Dana sa harap ng malaking screen. Katabi sina Simon at si Miko ang kanilang brand engagement manager. Ilang ulit na nilang pinanood ang teaser video, bawat frame, maingat, na inayos upang magsabi ng lahat. Nang hindi tuwirang binabanggit ang mga pangalan. Muling umandar ang video, itim na background. Isang babae. Nakatalikod, hubad ang likod, naglalakad sa gitna ng usok. May mga peklat sa kanyang balat, magaling na pero kita pa rin. Isang linyang lumitaw sa puting serif font. You tried to bury me? You forgot I was the seed. Aurelia. #Power in the damage. Yumuko si Dana, hindi mabasa ang ekspresyon. It's time. Tumango si Simon kay Miko. Drop it. Everywhere. Nakaharap si Dana sa harap ng laptop sa kanyang bagong opisina. Iniis ka ng unang stats ng product launch.
Hindi pa man siya nakakapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nilalang na may suot na pink oversized blazer, designer sneakers at bitbit ang tablet. Dana, my queen! Viral ka na naman, and in the best way possible. Saad ni Miko sabay upo sa sofa na para bang pagod na pagod sa pag-scroll. Hindi pa ba ako tapos maging viral? Sagot ni Dana at napailing. Oo no, pero at least hindi na tayo ugly duckling ngayon. More like, viral phoenix rises from the skin care ashes. Anito sabay kindat. Napangiti si Dana kahit papano. Kahit pagod, ang presensya ni Miko ay parang fresh mist sa isang hectic na araw. Okay, spill, gaano ka viral? Pinakita ni Miko ang tablet. Well, aside from the 1.2M organic reach, trending ang hashtag na #AureliaUnbothered. At wait for it, nagsimula na i-boycott ng Gen Z skincare girls ang Lumira White. I'm sorry, not sorry. Umirap si Dana. Huwag tayo maging petty, Miko. I'm not being petty. I'm just being historically accurate. Besides, this is justice, darling. Tumayo ito at pumunta sa harap ni Dana at tumiklop ang mga braso. So tell me, ano next move ng Reyna natin? Kasi ako may nakadraft ng teaser for the new line at may sound na bagay sa comeback mo. Napaisip si Dana. Ready na ba talaga tayo? Dana, handa na ang buong universe. Sige, proceed na tayo. Send the invitation. Makulay ang ilaw. Eleganteng mga bulaklak at bawat bisita nakasuot ng itim at ginto. Ayon sa temang Power and Redemption. Ngunit higit sa lahat nangingibabaw sa gabi ang presensya ni Dana Gutierrez. Tahimik siyang nakatayo sa likod ng stage habang nagpapatuloy ang program. Calm and poised. Suot ang sleek na dark red dress at gold stilettos. Sa kanyang tabi, si Miko at Simon na tahimik ding nagmamasid. Mukhang dumating na ang mga ahas. Mahinang bulong ni Miko. Sumulyap si Dana. Pumasok sina Clarice at Ramil. Parang mga artistang late dumating sa eksena. Sa kabila, ng pagiging hindi imbitado. Naglakad ang dalawa na may kumpiyansang parang kanila ang gabi. Napahawak si Dana sa wine glass. Hindi sa kaba, kundi sa pagpoporma ng lakas. Perfect timing. Magsisimula na ang palabas. Ilang minuto pa habang nagsisimula na ang short speech ni Simon sa entablado. Pasimpleng lumapit si Clarice sa press table. I just want to make sure no one's being misled here. Usal ni Clarice, malambing sa tono pero may laso ng ngiti. Dana used company property when she created Aurelia. Just putting that out there. Biglang nagkatinginan ng ilang media personnel. Isa sa kanila tumingin kay Dana, na ngayon ay nakamasid mula sa gilid ng stage. Tahimik, tense hanggang sa dumampot ng mic si Dana, ng buong kumpiyansa. Good evening. Mukhang may mga bisitang hindi makapaghintay. Tumingin siya ng diretso sa direksyon ni Ramil at Clarice. May narinig akong gustong maglabas ng truth daw? Well, allow me to beat you to it. Biglang nagpalit ang screen sa likod ng stage. Tumambad ang mga timestamp documents, email threads at isang confidential development log na isang produkto na hindi na-release doon sa dating kumpanya. That formula Clarice is pushing in their new whitening line, that was mine. Created and tested under my name 2 years ago. Hindi to parte na Aurelia. Hindi ko to ginamit. Kasi may mas maganda akong plano. At ngayon, salamat sa inyo, na-release ito ng walang pahintulot. Nagkaroon ng collective gasp mula sa audience. Nagkakagulo ang press table, may kumukuha ng pictures. May nagre-record ng videos. Si Clarice, nanginig ang labi. Lies. You can fabricate anything. Then sue me. Matapang na sagot ni Dana, nakataas ang kilay. But I suggest you think twice. All these documents are backed by legal and scientific trail. Baka mapahiya ka lang sa korte.
Si Ramil sumubok tumayo. Dana, tigilan mo to. Ramil. I suggest you to sit. Unless gusto mong buksan ko rin ang issue ng embezzlement mo sa Korea deal noon. Tumayo si Simon, ngumiti sa mga bisita. Well, now that we're done with the free entertainment, let's get back to what tonight is really about. Aurelia, a brand built on truth, science, and survival. Habang pumapalakpak ang mga bisita, bumalik si Dana sa wine glass niya at uminom ng dahan-dahan. Hindi siya gumuho. Hindi siya natibag. Sa gabing yun, siya ang tunay na naglunsad. Hindi lang ng brand, kundi ng panibagong bersyon ng sarili niya. Pagkabukas pa lang ni Dana ng laptop, sunod-sunod na ang notifications. Mentions, tags, reposts. Hindi pa siya nakakahigop ng kape. Wait, have you seen this? Singit ng bading na si Miko. Halos madulas sa pagmamadaling pumasok bitbit ang phone. Pinindot ni Dana ang viral video. Isang influencer, glowing sa camera. Sis, day 3 pa lang ng Aurelia Serum. Iba to By Lumira. Sorry not sorry. Queen! Basher turned buyer. Meme level na tayo. Napangiti si Dana. Let them keep talking. Well, we keep cashing in. Ngumisi siya at sumimsim ng kape. Anyway, I have to go. May interview pa akong dadaluhan. Maaliwalas ang studio. May mga puting bulaklak sa gilid ng set. Minimalist ang aesthetic. Puti, ginto at soft beige. Tahimik ang paligid pero dama ang tensyon mula sa ilaw ng kameras at sa presensya ni Lara Tino, ang host na hindi basta nagpapalusot ng scripted answers. Sa harap ni Dana, isang glass table na may maliit na card. In-depth, The Real Faces Behind Beauty, featuring Dana Gutierrez, CEO of Gutierrez Labs. Diretso ang tingin ni Lara. Let's get to the point. The netizens want answers, and they want them now. Tumangulang si Dana. Ngumiti siya ng maayos at kalmado, halatang composed. Una sa lahat, why did you leave RMC Beauty? And was it true that you were ousted by Ramil and Clarice? Saglit na katahimikan. Bahagyang yumuko si Dana at tumikim. I left because I was no longer safe in a space I helped build. Hindi ako pinaalis, ako ang umalis at oo, kinuha ko ang rightful share ko, kabilang ang ilang proyekto na ako mismong bumuo at hindi ko yun ikinahihiya. Tumango si Lara. You looked hurt, but now you look dangerous. Ngumisi si Dana. I don't think pain is weakness. Pain taught me how to rebuild. Let's go to the viral issue. Those old photos, the ugly duckling smear campaign. Netizens want to know, was Clarice Montenegro behind it? Tumingin ang diretso si Dana sa camera saglit. Pagkatapos bumalik kay Lara. Yes, and I've seen the digital trail. The post originated from a burner account registered under her team's old campaign servers. I've kept the evidence, pero hindi din mahalaga. What matters is, women should never be ashamed of how they look before. Now that they found confidence, wala akong kinahihiya sa mga lumang larawan ko. Kasi yun ang patunay ng totoong transformation. Last questions. Ani Lara, naniningkit pa ang mga mata. Are you and Ramil officially over? Maraming netizens ang nakaabang sa comment section. Free ka na ba talaga? Team Dana forever! Huminga siya ng malalim. Diretso sa camera ang tingin. Yes, matagal na kaming tapos. Hindi mo naman masasabing pag-ibig ang pundasyon kung kasinungalingan ang laging inuuna. He broke my trust. Hindi lang trust ko. He tried to break my worth. Pero hindi ako babae na mananatili sa relasyong walang respeto. So totoo ang balita na sila na nga ni Clarice. How did you handle it? Your best friend and your boyfriend?
Di naman madali. Siyempre nasaktan ako. Yes, but malaki ang respeto ko sa sarili ko. The moment I knew, I said it's over. Isang mahabang pause. Pagkatapos sumandal si Lara at humanga. Ladies and gentlemen, that was Dana Gutierrez. Truthful, unfiltered, and clearly unstoppable. Pagkabukas pa lang ni Dana ng pinto sa dressing room, sumalubong agad sa kanya si Miko. Ma'am Dana, the internet is on fire! Tumambad sa kanya ang chatbox mula sa livestream replay. Puno ng fire emojis, heart reactions, mga mabilisang comments. Napahagikik si Dana habang tinatanggal ang hikaw. Masyado yatang nag-enjoy ang netizens. Deserve nila, pero mas deserve mo. On to the next. Naka-crossed legs lang si Dana. Nakapatong ang mga kamay sa handungan niya. Matalas ang matagaya ng dati. Ipaalam sa mundo ang kanyang katotohanan at ngayon mas wala na siyang balak magpapigil. Sa opisina ni Dana, sa Gutierrez Labs. Moderno, maaliwalas, may minimalist na aesthetic at floor-to-ceiling windows. Naka-display ang prototypes ng products niya sa isang glass shelf. Tahimik ang paligid pero palaban ng enerhiya ng araw. Nakahawak pa si Dana sa tasa ng kape nang bumukas ang glass door na opisina niya. Walang katok, walang paalam. Si Clarice. Nakasalubong ang kilay, naka-all black na designer outfit na parabang nagpunta sa fashion show at war zone ng sabay. Ang heels niya ay tila patalim sa sahig, habang mabilis itong lumapit. So ito na pala ang bagong laro, Dana. Maganda ha? Masyadong clean para sa isang maruming babae? Automatikong tumaas ang kilay ni Dana. You could have booked for a meeting. Pero I guess hindi uso sa'yo ang respeto. Tumawa si Clarice ng mapait. Ano? Ikaw pa talaga ang may gana magsabi niyan? Pinahiya mo ako sa national live stream, sa harap ng media, investors. Hindi ako nagpahiya sa'yo, Clarice. Ginawa mo yun sa sarili mo. You let your insecurity run your mouth. And now you're mad. The truth finally caught up with you? Natahimik si Clarice ng ilang segundo. Pero napalitan agad yun ng mapanganib ng ngiti. Akala mo ba panalo ka na? Wala pa tayo sa dulo ng laro, Dana. And don't act so high and mighty dahil kung lumang pictures na ikinagalit mo. Wait till you see what I'm planning next. Bahagyang ngumiti si Dana, tumayo siya mula sa kinauupuan. Mahinahong inikot ang coffee cup sa pagitan ng daliri. Alam mo kung anong pinaka-nakakatawa, Clarice? You keep trying to drag me down to your level. Habang abala ko sa pag-akyat. Lumapit siya. Ngayon magkatapat na silang dalawa. Kung may bago ka mang pasabog, I suggest you bring your best. Dahil sa susunod hindi lang reputasyon mo ang masisira. Napaatras si Clarice pero hindi nagpakita ng takot. You'll regret this. No? You already do. Paglingon niya wala na si Clarice. Nag-iwan ito ng bahid ng galit sa hangin. Pero hindi yun sapat para mabali ang katahimikan ng tagumpay sa bagong tahanan ni Dana. Isang linggo matapos sa media interview, mainit pa rin ang pangalan niya sa digital at business space at nagsunod-sunod ang developments sa Gutierrez Labs. Unti-unti na siyang bumubuo ng team. May mga papel sa bawat desk, mga sample jars, laptop screens na puro analytics at marketing assets. Ngunit sa gitna ng kaguluhan si Danay kalmado. Sanay sa bagyo. Tila may sariling katahimikan sa gitna ng pag-usbong ng kanyang imperyo. Ma'am Dana, nasa lobby na po si Mr. Yuchenko, yung investor from Global Ventures. Good, pakipapasok sa boardroom. Ngumiti siya habang tumatayo. Suot ang minimalist na emerald green power suit. Walang excess, walang takot. Isa ito sa mga investors na matagal na umaayaw sa kanila dati, ngunit ngayon sila na ang lumalapit. Maraming blessings, sunod-sunod ang swerte. Pero para kay Dana, ito'y bunga lang ng matibay na paninindigan.
Ilang oras matapos sa meeting. Tahimik na nakamasid si Simon sa mezzanine level na opisina. Hawak ang tasa ng kape habang pinagmamasdan si Dana na tinuturuan ng team kung paano i-improve ang packaging ng bagong whitening lotion nila. Kanina lang, inanunsyo sa social media ang paglabas nito. At sa loob ng ilang araw, sold out ang unang batch. Mula sa itaas, tanaw niya ang babaeng minsang nagmarcha papalayo sa pagkawasak at ngayon naglalakad pabalik sa trono. Tumigil siya sa pag-inom ng kape. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. There she goes again. Unstoppable, undeniable. At sa wakas inamin niya, hindi na lang admiration ang nararamdaman niya. Matagal niya nang gustong makalapit pa mula noon. Pagkatapos ng isang buong araw na puno ng meeting, product planning, at sunod-sunod na team huddles, inakala ni Simon na diretso na siya sa kondo para magpahinga. Sapat na ang katahimikan at konting alak para isara ang magulong araw. Pero nang maisip niyang tawagan si Dana at yayain ito mag-dinner, may bahagi sa kanyang umaasang hindi siya nito tanggihan. At hindi nga ito tumanggi. Pagpasok ni Dana sa restaurant, agad ito napansin ni Simon mula sa pinakadulong booth. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na ito nagkatubiling umiti. Simple at walang paligoy. Pero para kay Simon, sapat na yung senyales na kahit sandali, pinili siyang sabayan ni Dana ngayong gabi. Kala ko di ka darating. Kala ko din, no? Sagot ni Dana sabay abot ng menu. Umorder sila. Steak, mashed potatoes, red wine. Simpleng pagkain pero mabigat sa tahimik na kahulugan. You've been doing great lately, Dana. Kahit di ko sabihin, alam ko nakita mo yon sa mga resulta. Napatingin si Dana sa kanya. Hindi bilang investor, hindi bilang business partner, kundi bilang lalaki. Thanks, Simon. Hindi ko rin magagawa to kung di ka rin dumating sa buhay ko bilang investor. Dagdag nito, sinadyang putulin ng tensyon. Ngumisi si Simon. Investor? Yes. Pero Dana, there is something about you, and that's just more than brilliance. I've always admired that, even before I knew your name. Nagtaas ito ng kilay. Biro ang tono. Gusto mo sabihin fan ka pala? Maybe. Or maybe I'm just starting to feel something more than just admiration. Hindi agad sumagot si Dana. Tinitigan lang niya ang wine sa baso. Tahimik at matatag. Nagangat siya ng tingin. Ngumiti ng bahagya. Let's eat, Simon. Let's eat first. The night is still long. At doon niya muli nakuha ang kontrol ng gabing iyon at ng sariling damdamin. Hindi niya na maalala kung kailan huling may lalaking nakapagpaiwas sa kanyang titig. Pero si Simon, he made it feel too natural to resist. Hindi ito masyadong nagsasalita pero bawat tingin, bawat ngiti parang may sinasabi. Nang bahagyang magsayad ang mga daliri nila habang pareho silang nag-aabot sa bread basket, hindi siya umatras at hindi rin siya sumulyap. Pero ramdam niya tinitignan siya ni Simon. You always wear black pag wala kang balak pag-usapan ng personal. Napakunot ang noon niya, sabay tingin sa suot niyang black silk blouse at dark jeans. Observation lang ba yan o psychoanalysis? Both. Tumawa si Simon. And don't worry, effective. Still mysterious as hell. Napailing si Dana, pero hindi maitago ang ngiting unti-unti na humuhulagpos. Hindi ko kailangan maging mysterious. I just don't give myself away easily, if that's what you want to know. And that what makes you even more interesting. Anito habang pinagmamasdan siya, para bang sinusuri ang mga salitang hindi nabibigkas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dana ang bigat ng katahimikan, pero hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa koneksyong ayaw niyang pangalanan. You're in trouble, Simon Villarreal. Biro niya habang tinikman ang huling subo ng steak. Only if you're not ready. For someone who sees you beyond your armor.
Bulong ng lalaki, halos hindi marinig dahil sa jazz music sa background. Tumigil si Dana. Tinitigan niya lang si Simon at sa titig na yon, hindi kailangan ng label. Kinabukasan sa condo unit ni Dana, malamig na ang kape pero mainit pa rin ang alaala ng kagabi. Nakatayo siya sa gilid ng malaking bintana ng unit niya habang pinagmamasa ng mga gusali ng lungsod. Buong gabi paulit-ulit sa isip niya ang huling sinabi ni Simon. Someone who sees you beyond your armor. Napasinghap siya nang biglang tumunog ang phone. Isang message mula sa hindi inaasahan. Good morning. Did your armor survive the dinner last night? Or should I apologize for the den? Napailing siya, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Ang kapal ha? Pero ang cute. Nag-type siya ng reply pero binura niya 3 beses. Sa huli, still intact, but I'll admit, napaisip ako kung kailangan ko pa ba ito. Isang typing bubble ang lumitaw agad. You don't. At least not with me. At bago pa siya makareply, may follow-up. See you at 10. Let's shake the world together. Today. Isang makinis na glass room sa opisina ni Dana. May whiteboard, laptop, moodboards, prototypes. May mga creatives na pumasok at lumabas pero sa huli silang 2 na lang. Si Dana ang unang nagsalita habang tinitignan ang proposed layout ng ad campaign. The angle's too soft. We need a bolder push. Something unapologetic. Agree. Cause you didn't build this brand para humingi ng permiso. Tumango siya at sabay lapit para ituro ang part ng concept. Napalapit siya. Masyado. Tumigil siya sa pagsasalita. Narinig niya ang hininga ni Simon. You smell like vanilla and war plants. Bulong ng lalaki. You smell like distraction. Sagot ni Dana, hindi umaatras at hindi rin tumatawa. Sandaling katahimikan, pero naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga creative assistants. Ma'am, the video mock-up is ready. Good, let's roll it. Pero habang nanonood sila ng video, hindi maalis si Dana ang pakiramdam. Hindi lang campaign ang lumalalim. May tensyong unti-unting kumukuryente sa hangin. At hindi siya sigurado kung kaya niya pang iwasan ito sa susunod. Nagitla siya nang may bumulong malapit sa kanyang tenga. We've seen it. Kasabay niya ng pagsundot sa kanyang tagiliran. Magtigil kang amigo, trabaho lang, ano ba? May ka madam, in denial ang peg. Pero aminin may feelings ka rin kay Simon, no? Pinandilatan niya ito ng mata pero tinaasan lamang siya ng kilay. Bakla, anong klaseng ilong meron ka? Ang galing mong suminghot ng chismis. Dahil alam na alam ko ang galawan ninyong dalawa, pareho kayong in denial. Push nyo na kaya, sarap nyo kasing ilayag eh. Halos lahat nakauwi na. Silang 2 na lang ni Simon ang natira sa building matapos ang huling revisions para sa nationwide campaign launch. Tahimik sa buong palapag, tanging tunog ng pagtatype at ticking ng wall clock ang maririnig. Tinapik ni Dana ang laptop, pinikit ang mga mata at bumuntong hininga. You done? For now. Hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Tumayo si Simon at iniabot ang coat. Let me take you to the elevator. Kailangan mo ng pakawalan ng desk mo. Tahimik silang naglakad papunta sa elevator. May kung anong katahimikan na hindi awkward pero punong-puno ng iniisip na hindi sinasabi. Pagpasok sa loob ng elevator, napansin ni Dana ang biglang pag-stall nito. Umilaw ang red button, tumigil sa pagitan ng 16th and 15th floor. Are you kidding me? This building never fails until now. Sinubukang pindutin ni Simon ang emergency button. Maintenance will take few minutes, I guess. Or hours. Depende kung may overtime pa ang engineer. Nagkatinginan sila. So we're stuck. But don't worry. I won't take advantage unless... Unless what? Unless ikaw maunang umamin na gusto mo akong kasama sa loob ng elevator ngayon. Bold move. Pero confident ka masyado. Tahimik si Simon ng ilang segundo bago muling nagsalita. Mas malumanay, mas totoo.
Humarap ito sa kanya at unti-unting humakbang palapit. I admire you, Dana. Not just a fighter. Not just a founder. Yung babae na kahit sinira tumayo. I've admired you so long before this elevator. Napalunok si Dana. Hindi sanay sa ganitong tono. Hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil hindi niya inaasahan. Napaatras siya hanggang sa maramdaman ng malamig na ding-ding ng elevator sa kanyang likod. Sinamaan niya ito ng tingin. Baka lang natrap ka ng elevator o baka natrap ka ng sarili mong feelings? Siguro nga. Tumawa si Simon pero may sinseridad ang boses. Pero I don't mind being trapped here. Not if it's with you. Napalunok siya. Masyadong malapit ang lalaki. Naamoy pa niya ang perfume nito. Ang mainit nitong hininga. Ganito sa mga teleserye. Mararanasan ko na ba? Aniya sa isip. Ayaw niyang gawin pero umasa siya. Bumukas ang pinto ng elevator. Saved by the bell. Bulong ni Dana. Pero hindi napigilang umiti. Habang magkasabay silang lumabas, naramdaman niyang hindi lang ang elevator ang nagbukas, kundi pati ang posibilidad ng isang bagong yugto. Nang sumunod na araw tumayo si Dana mula sa pagkakaupo nang marinig ang iskandalosong sigaw. Parang kulog ang bawat takbang ni Clarice papasok sa opisina. Dala ang galit na parang apoy at wala itong pakialam sa mga matang nakatingin. Ang dami mo ng kasalanan sa akin, Dana, ha? Singhal nito, nanginginig ang boses. Pero ngayon tapos na lahat ng pagpapanggap mo. Lahat ng yan ilalantad ko. Here we go again. Lumapit siya, mabagal ngunit bibigat ang bawat takbang. Ang dami mo rin kasalanan sa akin. Puro ka iskandalo. At sagad na ako sa panggugulo mo. Talagang guguluhin ko ang buhay mo. Puro na lang ikaw. Sigaw nito at mabilis na umangat ang kamay para sampalin siya. Biglang pumitik ang galit at inis ni Dana. How dare you touch me? Isang malakas na sampalan dumapos sa kanang pisngi ni Clarice, kasabay ng collective gasp mula sa nakasaksi na paatras ng babae. Yan! Para yan sa mga paninira mo. Hindi pa ito nakaka-recover. Dumapo na isa pang sampal sa kaliwa. At yan naman sa pagiging ahas mo. Bago pa ito makaimik, isang ikatlong sampal ang binigay ni Dana. Mas matindi. Mas masakit. And that's a bonus. Ani Dana, nanginginig ang balikat sa emosyon. Ang sakit ha? Sobra na yung kapal na mukha mo? Mukha pa ba yan o pader? Wala kang karapatan? Ilang beses mo akong tinapakan pati karapatan ko, Clarice? Humakbang si Dana at tinabunan ng espasyo sa pagitan nila. Hindi ka pa kontento sa mga inagaw mo? Gusto mo pang sirain? Yurakan at ibaon lahat ng pinaghihirapan ko? Sige, pagbibigyan kita. Mabilis ang bawat takbang ni Dana habang hinihila si Clarice palayo sa opisina. Nakasuot pa ito ng heels pero hindi niya inalintana kung madapa man ito. Binuksan niya ang pinto ng lab. Walang ibang tao. Sa kanya tinulak si Clarice papasok. Tumama ito sa mesa. Nagkalabugan na ilang bote at vial sa gilid. Napatitig si Clarice sa kanya at halatang gulat pero hindi natakot. Wrecked it! Sirain mo! Yan naman gusto mo, di ba? Sirain ang lahat? Ba't di mo gawin ngayon? Nang matapos na to? Dahil pagod na ako, Clarice. Ayoko na. Halos sumabog ang dibdib niya sa dami ng sakit at galit. Ilang taon niya nang kinimkim lahat ng ito. Ngayon lang siya sumabog. At sa wakas, hindi niya na kayang magtimpi. Pero ang sagot ni Clarice hindi inaasahan. Ayokong tapusin to! You have to pay for what you've done! What I've... Napaawang ang bibig ni Dana. Clarice, nakuha mo na si Ramil? Pinaniwala mo pa siyang ako ang problema sa kumpanya? Sa inyo, sa lahat, ano pa bang gusto mo? Hindi si Ramil ang dahilan. Hindi lang siya. College pa lang. Ikaw na palaging bida. Top of the class, student leader, may scholarship, may business na sinimulan. Lahat nalilinya sa'yo kahit na pangit ka. Ako, kasunod lang.
assistant sidekick, side chick ng jowa mo. Sa kahit anong room na pasukin natin, palagi ikaw ang nakikita. Tila nabingi si Dana sa narinig. Akala niya na iintindihan siya ni Clarice. Akala ko okay lang sa akin. Kasi magkaibigan tayo kasi gusto kitang tulungan. Pero habang tumatagal, hindi ko na alam kung tumutulong pa ba ako o sinasakripisyo na yung sarili ko para lang makasabay sa'yo na pati maging ahas ginawa ko. Oh God! Oh my gosh! Mahinang usal ni Dana. Hindi niya inaasahan ang bitbit ng mga salitang yon. Sinubukan kong gumawa ng sarili kong pangalan pero kahit anong gawin ko, yung pangalan mo pa rin ang binabanggit nila. Dana's Team, Dana's Concept, Dana's Success. Ni minsan ba naisip mo ako? Wala ba akong ambag? Napatingin si Dana sa sahig. Ngayon hindi lang galit ang nararamdaman niya, kundi bigat na parabang nabuksan ng isang kahon ng lihim na hindi niya alam na meron pala sa pagitan nila. Pero hindi. Kahit kailan hindi tayo naging pantay. At dun ka nagkamali. Dahil ngayon pipilitin ko maging mas mataas sa'yo kahit sa maling paraan. Tahimik ang buong lab. Wala na ang sigawan, wala na ang sampalan ng salita. Ang natira na lang dalawang babaeng minsang magkaibigan, ngayon magkaharap bilang magkaribal. Valid naman siguro yung naramdaman ko. Yung mga ginawa ko, hindi ba? Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam. Dapat ba siyang mag-guilty dahil nagkagano ng kaibigan niya? Pagkalabas ni Clarice, nagsimulang maglinis ang staff. Tahimik na bumalik si Dana sa table, ibinalik ang tingin sa graph sa screen. Tahimik ang gabi, wala nang ingay ng mga tao, wala na ang mga bulungan. Sa wakas natapos din ang kaguluhan. Nasa rooftop sila ng gusali, malayo sa lahat. Malayo sa ingay. Sa lugar kung saan tanaw ang lungsod, pero hindi siya tanaw ng kahit na sino. Nakaupo siya sa bench, habang marahang hinihimas ang sentido. Hindi siya umiiyak pero alam ni Simon, wasak siya. Gusto ko lang huminga. Ang bigat pala. Yung marinig yung lahat. Yung malaman na matagal ka na palang kinasusuklaman ng taong akala mo, kaibigan mo. Hindi sumagot si Simon. Hinayaan niya lang si Dana na magsalita sa sarili nitong ritmo. Nagkulang ba ako? O sobra lang talaga ako naging ako? Dahan-dahang inabot ni Simon ang kamay niya. Hindi ito nagsalita. Pero nanatili ito roon. Nagpahinga si Dana, pilit pinipigil ang luhang, gustong lumabas. Parang pagod na pagod ang kanyang puso. Hindi sa sigawan, kundi sa katahimikan pagkatapos ng lahat. Minsan naisip ko, ako ba talaga may kagagawa ng lahat ng to? Kasalanan ko bang naging authentic ako sa sarili ko? Valid naman siguro yung naramdaman kong galit o niloko nila ako ginamit at pinagkaisahan. Gusto ko lang naman bawiin ang sakin. What they felt and what you felt, both are valid, Dana. Pero mali lang talaga ang paraan nila. Napatingin si Dana sa lalaki. At ikaw, hindi ka kailanman naging masama. Dahil pinili mong lumaban. Pinili mong maging totoo. And that's something they will never understand. Tahimik si Dana pero ang bahagyang pagangat ng kanyang balikat, ang malalim na buntong hininga ay tanda ng isang damdaming unti-unti nang gumagaan. Simon, pagod na ako lumaban. Lumingon si Simon, may bahagyang pag-aalala sa itsura. Hindi yung tipong susuko. Pero siguro gusto ko nalang piliin yung pagiging tahimik. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil alam kong kaya ko nang hindi sumisigaw. Peace is harder than revenge, Dana. Kaya siguro ngayon, ito na yung pipiliin ko. Mas okay na ako dito. Nakatitig siya sa mga bituin.
habang hinahaplos ng hangin ang kanyang buhok. Sa isip niya isa-isang bumabalik ang lahat. Si Ramil, si Clarice, ang kumpanya. Ang mga tao naniwala at hindi naniwala sa kanya. Isang umaga, hindi ang klase ng umaga na puno ng ingay at paghahabol sa oras. Kundi yung tahimik, may araw na dumarampi sa bintana at kape na may tamang tapang at init. Nakatayo si Dana sa gitna ng opisina. Nasa harap niya ang bagong visual board. Malalaking prints ng mga konsepto, kulay, textures, at nakapaskil sa gitna ang simpleng phrase, "Not perfection, just truth." Okay na yan? Tanong ng designer, sabay lapag ng mock-up logo. Tinitigan ito ni Dana. Hindi na ito tulad ng dati. Mas raw, mas grounded. Perfect. Nakaupo siya sa harap ng laptop. Binalikan niya ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagkadurog. Pero ngayon, hawak niya ang sarili. Hindi siya kailangang manumbat. Nagsulat siya ng liham para kay Clarice. Pinindot niya ang send. Wala na siyang inaasahan at yun ang pinakamasarap sa lahat. Isla Grand Ballroom. Isang 5-star hotel, isang runway meet skincare haven. Puting bulaklak, champagne gold drapery, at minimalist na spotlight staging ang bumalot sa paligid. Lahat ay tahimik. Lahat ay naghihintay. Si Dana, nakatayo sa likod ng stage curtain, hawak ang wireless mic. Tumitibok ang puso niya, hindi sa kaba kundi sa galak na punong-puno ng pagkabuhay. Ito na yun. Ang pagbawi. Ang pagsilang. Ang pagbato ng bagong pangalan sa mundong minsan siyang pinagtawanan. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat sa entablado. Kasabay ng opening visuals isang cinematic brand film na nagpapakita ng transformation journey ng isang babae mula sa madilim na yugto patungo sa liwanag at nagpalakpakan ang mga bisita, media influencers, investors, ngunit hindi yun ang pinakamahalaga kay Dana. Ang mahalaga, narito na siya. At hawak niya ang sariling pangalan. Huminga siya ng malalim, ngumiti at nagsalita. Good evening? Maraming beses akong pinabagsak pero ngayon pinipili kong tumindig hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng babaeng tinawag na wala, na hindi sapat, na kailangang magbago para lang mahalin. Tumunog ang musika, empowering at cinematic. Habang isa-isa niyang pinapakilala ang mga produkto. This is Blanquet. Itinuro niya sa spotlight ang eleganteng display ng whitening lotion, soap at toner, lahat nasa pearl white minimalist bottles na may embossed gold lettering. This is Rivera. Lumitaw ang silver and rose gold line ng anti-aging cream, facial serum, and night repair balm. Because you have the right to be timeless, not invisible. Ipinakilala niya pa ang iilan pa at nagpalakpakan ng mga audience. Humiyaw ang ilan, may mga nagsitayuan, sa gulat, sa tuwa at sa respeto. Ngumiti si Dana, tahimik niyang iniska ng crowd. Nakita niya si Simon sa likod. Tahimik lang ngunit nakangiti, halatang proud sa kanya. Lumunok siya sa kamuling nagsalita. Ito ang bagong mukha ng kagandahan. Hindi para ipantapat kundi para ipaalala. May puwang ang mga tulad dating hindi isinilang na perpekto, pero piniling maging matatag. And this is not revenge. This is reclamation. Aniya, habang nagtataas ng baso ng champagne para sa toast. Hindi lang produkto ang inilunsad ni Dana. Inayos niya rin ang sarili. At ngayong hawak niya na ang mundo niya, hindi niya na ito bibitawan. Tahimik ang gabi sa rooftop ng Isla Grand. Sa ibaba, maririnig ang mga hiyawan at usapan ng natirang bisita. Pero sa itaas tanging ihip lang ng hangin. At mga liwanag mula sa city skyline ang kasama niya. Nakatayo siya sa gilid, hawak pa rin ang baso ng champagne. Bahagyang nalukot ang gown niya mula sa mahabang gabi ng paglalakad, pakikipagkamay,
at ng pagpapakilala. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing yon, huminga siya ng malalim. Wala nang kamera, wala nang spotlight. Tanging katahimikan lang. May marahang yabag mula sa likuran. Hindi na siya lumingon. Kilala niya ang hakbang. "You're here." Of course. Sagot ni Simon. You look like you own the whole place down there. Maybe I did, just for tonight. Sumulyap si Simon, hindi ito nagsalita agad. Hindi rin niya kailangan magsalita. Pareho silang pagod. Pero ang bigat sa dibdib ni Dana tila naibsan. "Thank you for believing in me when it was easier to walk away." Napayuko si Simon at kumiti. You didn't need saving, Dana. You just needed someone to remind you of who you already were. Saglit na katahimikan at sa sandaling niyon may kung anong malambot na bahagi sa dibdib niya. Ang unti-unting natunaw. Ang dami kong gustong sabihin. Pero sa ngayon ito na muna. Inabot niya ang baso niya at sinalubong ni Simon ang sarili niyang baso. The quiet victories. The louder comebacks. Naramdaman niya ang paghapit ng isang kamay nito sa kanyang bewang. Hinayaan niya yon. Lalo pa niyang inilapit ang sarili kay Simon. Hindi lang negosyo ang pinapanday. Hindi lang imperyo ang muling binubuo. May bagong puwang na nabubuksan para sa isang damdamin na hindi na kailangan ng pag-aaway para maramdaman. Pagkaraan na ilang buwan ng walang sawang panliligaw ni Simon, mga dinner na tila laging may kasamang banayad na pag-aalala, mga umaga na mensaheng isinisend niya para sa babae, mga tawag sa gabi para lang kamustahin ito. Narito silang dalawa ngayon sa parehong rooftop. Ngayong gabi, iba na ang lamig ng hangin. Hindi na ito dala ng bigat ng nakaraan, kundi ng kilig at katahimikan na puno ng pag-asa. Hawak ni Simon ang kamay ni Dana habang pinagmamasdan nila ang lungsod sa ibaba. Dana, I don't just admire your strength. I admire you for who you are. Napangiti ang dalaga at sa unang pagkakataon walang alinlangan sa kanyang mga mata. At sa dami ng pwedeng lumapit, ikaw yun na natili. Lumapit si Simon at hinalikan siya ng marahan. Parang isang pangakong hindi maglalaho. Sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng syudad naging sila. At doon natutunan ni Dana na minsan, ang pinakamagandang gantimpala sa laban, hindi lamang ang tagumpay, kundi ang taong kasama mong ipagdiwang ito. The